One day later. Ito nga pala yung araw na nagpunta kami sa Quezon. Kasama ko nga po pala dito ang aking dalawang pinsan at isang kapatid. Napansin ko, habang nagtatabas ako, itong aking pinsan na si Kulot, puro lang gamas ng gamas. Pero hindi siya gumagamit ng itak. Ngayon, yung napansin ko naman doon sa dalawa, yung isa naman doon sa may dulo, yung nakapula, siya si Puti, pinsan ko siya. Di naman siya nagtatabas, wala naman siyang ginagawa doon. Tapos yung isa kong kapatid na nakaputi na nakasando, ang ginagawa niya, naghahasa. Hanggang maghapon siya naghahasa dyan, wala siyang ginawa dyan. Ngayon, tinabas ko na ito sa may bakuran ng aking ate, pero hindi pala ito ang tatabasin namin. Di ko lang alam kung bakit namin tinabas to sa kapitbahay. Ngayon, tinanong ko sa puti, nakangati ako puti eh, ano bang gagawin namin? Ang sabi naman ni puti, pawis na nga ako eh, kanina pa ako dito taga ng taga. Ayun, tinaga niya yung puno. Sabi ko sa kanya, anong gagawin mo dyan? Ang sagot niya, nakasakagabal daw sa kanyang daraanan. So tinanong ko siya, kasama ba yan dyan sa tatagain? Ang sabi niya, oo daw. Pero sa kapitbahay yan. Ang tatabasin namin na dun sa may bulak. Tapos yung kapatid ko, tuloy lang ng tuloy sa kakasa. Di ko nga alam kung naghahasa siya kung anong ginagawa niya dun eh. Tapos si Kulot naman, bunot ng bunot. Eh ang binubunot naman niya, ay mga lupa na tapos hindi nakasama doon sa amin tatabasin. Tapos ayan na nga, inisilinis niya ni Puti yung kanyang area. Tapos pinatay ko na yung camera. The next day. Day 2 na nga pala ng paglilinis namin ng bakuran ng ate ko. Ngayon, napansin ko itong kapatid ko, 2 araw na siya naghasa ng itak. Ngayon pa lang siya gagalaw. Tapos tinanong ko si Puti, Puti, ito ba talaga yung tinatabas natin? Ay tama. Ang sagot sa akin ni Puti, ay oo daw. Ngayon, napansin ko, may nagtali na ng kabayo. 2 days na nga pala silang nadyan na nakaupo at hindi nila alam ang gagawin. Habang napansin ko yung kabayo, nakatingin din sa kanila. Tapos binaling ko yung camera papunta kay Kulot. Sinabi ko kay Kulot, Kulot, anong ginagawa mo dyan? Ang sabi niya, tinatabas niya na raw yun mula pa kahapon. Tapos napansin ko, kinakalkal niya. Hindi ko alam kung bakit nabutas niya na. Wala naman siyang pambutas, pero binubutas niya talaga yung lupa. Tapos, lumapansin ko siya, tumahimik siya. Ang sabi niya, hindi, ito talaga yung bubutasin ko. Bakit niya kaya binutas? Samantalang dapat gagamasin. Tapos hinatak na ng hinatak yung damo. Tapos binaling ko yung camera kay Anchit. Hawak-hawak niya lang yun. Wala siyang ginagawa talaga dyan. Pero, kung gustuhin niya magkapera, kunwari, nagtatabas siya. Tapos naman si Puti, panay ang tabas. Nililinis na niya yung bakuran ng kapitbahay. Tapos, binaling ko yung camera. Ayun pala yung tatabasin namin. Namali pala kami ng tatabasin. At yun din yung aming huhukayin. Ngayon, tinuro ko. Ayun, yun pala yung ating gagamasin. At ang sinabi ni Puti, eto daw. Sabi ko, hindi, eto yun. Mali pala tayo. Bakit yan kagad ang tinabas natin? Hindi naman pala kasama yan sa babakuran. Ngayon, tinuturo-turo ko na ayaw nila akong pansinin. Si Kulot, tuloy lang sa pagbutas. Si Puti naman, tuloy lang sa pagtaga. At si Anchit naman, hindi naman niya ganun tinataga. Munti ka pa nga siya mataga si Puti eh, oh. 3 days later. Day 3 na nga ng aming paggagamas. Ngayon, nakita ko si Puti. Tinanong ko siya, paano natin to malilinis? Ang sagot naman ni Anchit, dito daw, naputol niya na yung mga puno. Tinanong ko siya, ay saan natin ilalagay lahat ng basura? Pagharap ko sa kanan, dito pala niya nilagay yung basura sa lupain na kung kanino man iyon. Tapos, sinabi kong di kay Puti, Puti, ay anong gagawin mo dyan sa maraming basura? Ang sagot ni Puti naman, tatambakan na lang daw ng mga lupa. Napatingin ako, ngayon kay Puti. Ang sabi ko sa kanya, dapat pala, itinapon muna natin yung mga basura at hindi natin inilagay dyan. Ang sabi naman ni Puti, hayaan mo na at matatambakan naman yan ng mga lupa na ating titibagin dun sa may bandang bulak. Kumang-ayon na lang ako, o sige na, pero wag natin puputulin ang mga saging kasi yun ang utos sa atin ni ate. Sumagot naman si Puti, oo, hindi natin puputulin yan. Tatabasin lang natin to at lilinisin. Tapos, napansin ko, puro naman siya taga lang ng taga, pero malinis naman yung area niya na tinataga. Di ko lang alam kung bakit. Tapos tinanong ko siya, bakit mo pa nililinis na sobra? Tutubo rin naman yan. Ang sagot sa akin ng Puti, mas maganda daw tingnan pagka lupa na yung nakikita, hindi na yung damo at wala nang tutubo pang mga damo sa paligid. Tinanong ko naman si Kulot, bakit pa lakad-lakad ka dyan? Di ka naman nagtatabas. Sabi ni Kulot, malapit na kasi matapos at magkakaselfone na siya ng araw na iyon. Ngayon, ang sinagot ko sa kanya, hindi pa naman natatapos at umuulan-ulan pa.
ayan na nga, tinatabas na ni Kulot paunti-unti. Tapos nililinis naman ni Kulot. 4 to 6 days later. Ito na po pala ang day 3 ng aming paggagamas. Si Puti, napansin ko, may alaga na siyang aso. At si Anchit naman, hawak niya na kung ano ba yung ginagamit niya. Ginawa niya lang palang kalaykay yun. Tapos, ang sabi ko, tinuro ko pa na ang gagawin, ibaba lahat ng lupa para matabunan ang lahat ng basura at pumantay yung malalim na balon. Tapos, nung binaling ko yung camera kay Puti at saka kay Anchit, napansin ko si Anchit halos 3 araw lang hindi nagpapalit ng damit. At si Kulot din, halos yun pa rin yung damit niya. Kasama na rin si Puti, halos yun pa rin yung kanyang damit mula nung kami ay pumunta dito halos 3 araw na hindi yata sila naliligo. At sinagot ko naman, meron naman paliguan dun, malapit dyan sa baba ng irrigation. Pero tuloy lang sa punas si Anchit, halos hindi naman siya nababahuan sa kanyang katawan. At si Puti naman, tawa lang ng tawa. Tinanong ko si Kulot, hindi ka ba nangangati sa iyong katawan? Hindi daw. Okay lang daw siya. Kahit di siya maligo, wala naman daw siyang amoy sa katawan. Napansin ko ulit si Anchit. Teka lang, kayong dalawa, hindi ba kayo nangangati? Hindi daw. Kasi kahit na hindi sila maligo, fresh na fresh pa rin naman ang kanilang mga katawan. Wala na akong nagawa. Kaya tinanong ko na lang, ano ang gagawin natin dyan sa mga kahoy na yan? At sabi naman ni Kulot, pwede daw niyang gawing haligi. O kaya, pwedeng gawing panggatong. Tapos, tinanong ko ulit, paano natin gagawin panggatong? Ang laki niyan. Pas pagbaling ko dun sa may bulak, napansin ko na marami pa lang dapat tabasin. Si Puti naman, okay lang daw. Basta tayo kakain araw-araw. At meron tayong pera pag uwi natin ng binangonan. Tinanong ko ulit si Anchit, ikaw ba? Hindi ka ba talaga nangangati? Hindi daw. Tinanong ko naman si Kulot, ikaw Kulot, okay lang daw siya kahit hindi siya maligo na 1 linggo. Tapos, tinanong ko naman si Puti, ikaw Puti, ayos lang daw siya dahil di naman daw siya mahilig maligo. At ngayon, dito na nagtatapos ang aming pagtatabas. Marami na kaming natabas. Kalaykay pa rin siya ng kalaykay. Kahit na yung kinakalaykay nila is lupa na. Pero may natira pa dun sa may bandang bulak na hindi namin tinabas. Kasi ang sabi, hindi na raw namin sakop tabasin yun. At titibagin na lang namin to. At hindi na namin naipakita kung paano namin lalagyan ng bakod. Pero tinuro ko na lang kung ano ang gagawin. Tapos bumalik ako kay Anchit. Ang sabi ko, Anchit, dapat sa isang araw, maligo ka naman. Si Puti rin, tinutukan ko na camera. At ang sabi ko, dapat maligo na rin siya. Ang sagot naman nila Puti at ni Kulot at ni Anchit ay okay lang sila. Kahit di sila maligo, mabango pa rin naman daw ang kanilang pangangatawan. Pero sa tingin ko, mukhang hindi. Kasi parang ang itsura na nila ay hindi na naliligo at hindi na rin nagpapalit ng damit. Hindi kaya sila nangangati sa araw-araw. Hanggang dito lang.